اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas samiul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno, ang aming mga sala, tunay na ikaw ang nakaririnig at nakakabatid ng lahat-lahat. Amin. Bigat ng taong nag-aayuno dahil ikaw ay kumain dun sa huling oras bago ka mag-imsak o tumigil sa pagkain. Yun ang baraka. Yun ang baraka. Sapagkat kung wala kang sahur at katotohanan, nagiging dahilan to ng iba na pag gumising sila ng let's say 6 o'clock na, hindi nakapagsahur, nabubulungan sila ng shaitan na huwag ka na mag-fasting kasi hindi ka nagsahur, hindi mo kaya. Pero hindi yun ang marapat. Sapagkat kung ikaw ay hindi man nakapagsahur, ay maaari ka pa rin magtuloy mag-ayuno. At mali din yung sinasabi ng iba na uminom ka na lang ng tubig at tuloy mo yung fasting mo. So wala rin yung fasting mo dahil uminom ka ng tubig. Yun ay hindi kasama sa mga tagubilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ang tunay na baraka sa sahur ay ang pagsunod sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay nagsahur. Kaya sinabi niya, tasaharu fa inna fis sahuri baraka. Kayo ay magsahur sapagkat sa sahur ay may baraka sapagkat ang baraka nun ay pagsunod sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So may sense kaya mo ginagawa. Di ba? Naintindihan mo. Pag may utos sa reliyon at naunawaan mo, madaling nasusunod ng tao. Tama? Okay. Nalagay na ba kayo sa sitwasyon na may utos ang Islam at hindi mo maintindihan kung bakit? Madami yan. Hindi mo makuha yung logic. Hindi mo makuha yung dahilan. Katulad halimbawa, bibigyan ko kayo ng dahilan. Bakit nagpapahaba ng balbas ang Muslim? Hindi nagpapahaba, wrong term yun. Bakit hinahayaan natin na mayroon tayong balbas? Ano kaya silbi nito sa iman ko? At takwa hahuna, ang takwa ay narito. Narinig na yun? So hindi mo masagot, hindi mo makuha yung logic, kaya hindi ko masunod. Yung isbal, yung maliliit na sunnah tinutukoy ko. Yung mahaba yung pantalon, bawal sa Islam. Ma tahtal ka'bayn fa huwa finnar. Hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag mahaba yung iyong pantalon, lumalagpas sa bukong-bukong ay sa impyerno. Nakita niyo sa impyerno? Ano kayang kinalaman? Ito at marami pang iba. Si Musa alayhi salam, nang marinig niya ito, sa mga tao, ang sabi niya, a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Nagpapakup ko pa ako kay Allah na mapabilang ako sa mga taong mangmang sa reliyon. At may kinalaman dyan ang
kwento na tatalakayin natin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, "Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Tunay na kami ay magkikwento sa inyo ng pinakamagandang kasaysayan na ipinababa namin sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diyan sa Qur'an na yan, na anong una ay hindi mo ito nalalaman. Isa sa mu'jiza, isa sa milagro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bigla siyang nagkwento ng detalyadong kwento ng mga propeta o mga ulat na hindi alam ng mga tao. Nakuha niyo yun? Saan galing ito mga kinikwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inisip lang niya? Hindi. Ito ay ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusul ma nuthabbita bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatun wa dhikra lil mu'minin." Itong mga kwento na ito mula sa mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para maging matatag ang iyong puso. Ito yung sinabi natin kahapon, yung mga binabanggit natin kasaysayan, kwento, may dahilan. Ito kasi yung sayang eh. Halimbawa, nagkwento tayo ngayon, Suratul Baqarah. Tapos nag-enjoy tayo, tawanan, and then di natin nakuha yung lesson. Wala. Failure. Pero dapat makuha natin yung aral sa bawat kwento na ating babanggitin. Ngayon, ang pag-uusapan natin, inshallah, ay ang Baqarah. Pero bago yan, gusto ko kayong bigyan ng background sa Suratul Baqarah. Ang binabasa natin ngayon, by the way, ng Imam, ay Suratul Baqarah. Ang Suratul Baqarah ay ang pinakamalaking sura, kabanata sa marangal na Quran. Mahigit 2 judes o 2 judes at kalahati. Ang Quran ay 30 judes. So yung 2 at kalahati ay nandito na sa Baqarah. Laki, no? Taas kamay ang memorize ang Baqarah. Alhamdulillah, of course, wala. Pero ito'y ginagamit nila sa sala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 raka'a. Tayo ngayon ay 1 page ng Baqarah kada 1 raka'a. Sila ay nagsasala ng Suratul Baqarah sa 1 raka'a. Nakita nyo kung anong pagsamba meron tayo ngayon? Ang Baqarah ay tinatawag na Madani. Pag sinabing Madani, nahahati kasi sa 2 ang mga sura. Madani at Makki. Ang ibig sabihin ng Makki, from the word Makkah, na ito ay ipinababa sa Makkah. Kung mag-aaral tayo ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nagkaroon ng hijra, migration. Originally, sila ay mula sa Makkah at lumipat sa Madina. Of course, alam nyo to. 13 years sa Makkah at 10 years sa Madina, total of 20. Alhamdulillah. Effective yung iftar natin. So 23 years na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 doon ay Makkah. Kaya hinati dito ang sura. Ang sura ng Baqarah, ang laki-laki niya, ito ay sa Madina, Madani, at hindi sa Makkah. Take note gusto nating maramdaman kung ano ang mga lihim na katotohanan dito sa Baqarah. Hindi lihim, kung ano yung dapat nating maunawaan. Pag sinabing Madani, sabi ng ating mga ulama, ito daw ay halos 30% na lang ng Quran na ipinababa. Bakit? Karamihan talaga ay puro Makki, sa Makkah. Dahil konti na lang dito sa Madina Okay? So paglipat nila ng Madina, tingnan nyo ang mga kabanata sa Makkah, puro mga ayyuhan nas o sangkatauhan. Ganito mangusap si Allah subhanahu wa ta'ala. Kul ya ayyuhal kafirun, o kayong mga hindi mananampalataya. Ang laki-laki ng audience. Ang laki-laki ng audience. Masyadong in general. Paglipat ng Madina, medyo nag-iba. Bakit? May nadagdagan sa audience. Kaya dito, ang karamihan sa Madina na sura ay ya ayyuhal ladina amanu. Malaki posibilidad, pag ang isang sura ay nabinanggit dito, ya ayyuhal ladina amanu,
yun ay Madani. May sense ba itong sinasabi ko? Bakit? Ibang audience doon sa Makkah at ibang audience sa Madina. At ibang stage na to. Bakit? Dito sa Madina, meron na ditong mga people of the book, mga Hudyo, mga Kristiyano, at nagtatatag na sila dito ng pamayanan. At meron na sila mga kasunduan sa mga Hudyo. Ganito kasi, halimbawa, magbasa ka ng Quran sa labas, sa monumento. Wala lang di ba? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala lang maanin tao dahil Arabic ano kaya yung sinasabi niya. Pero noon, pag nagsasala sila, naiintindihan ng mga tao. Bakit? Salita nila yun Salita nila yun So, big deal. So, nang pagpunta nila dito sa Madina, nakikinig na rin dito. Ito yung parang nila internet, parang radio program. Ang Quran. So, pagpunta nila ng Madina, yung mga Hudyo, Kristiyano, at mga Pagano, kasama na silang kinakausap dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kwentong kasama sila. Take note take note. Para maintindihan natin. Kaya pag sinabi ditong, Ya ayyuhalladina amanu, meron ditong mga banggit na sila ay dapat makinig din dahil meron din sa kanilang aral. Particular, ang maraming tao sa Madina noon ay mga, Hudyo, yes. So ngayon, pag-usapan natin ang Bakara. Ang Bakara ay naganap daw noong panahon ng pagkaalis ng mga Banu Israel, sinong Banu Israel? Mga Hudyo, mula kay Firaun at pumunta na sila doon naglakbay na sila. Sa pamumuno ni Musa alayhis salam. Ngayon, itong Banu Israel, tingnan nyo parang ang kwento ng Banu Israel, sa time ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parang kwento na lang na binabalikan nila. Kasi malayo ang agwat ni Musa alayhi salam tsaka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sundan nyo lang Sundan nyo lang. Ito yung Bakara, kung bakit tayo may suratul Bakara. Ngayon, nung sila ay nakapunta na dun sa lugar, at alam natin ang kwento kaya sila niligtas ni Musa alayhi salam dahil merong batas na ibibigay sa kanila si Allah at dun sila mamumuhay. Yung Banu Israel, mula kay Firaun. Okay? May isang kaganapan dito na kung saan mayroong mayaman na namatay sa Banu Israel, doon sa mga niligtas ni Musa alayhi salam. Sobrang yaman nun. Kaya ang issue nito, may kinalaman sa pera. Murder case. So yung katawan niya, pagkatapos patayin, hinagis sa ibang lugar para maging palaisipan, puzzle kung sino pumatay. Obviously, ayaw nung nagtatago yung tunay na pumatay, gustong iligaw yung tao, nilagay yung bangkay doon sa ibang lugar. Okay? Nang matuklasan nila, namatay si ganito, yung mayaman. Kaagad nilang naisip, kailangan ma-resolve ang kaso na ito. Bakit? Dahil maraming may interest dun sa kanyang kayamanan. Siyempre, kung yung kadugo niya yung pumatay, na supposed to be may mana, matatanggalan ng mana. Di ba ganyan sa mga teleserye? Pagka mayayaman talaga na mamatay, pinag-uusapan yung mahirap, kahit na namatay dyan, dadaanan lang So itong mayaman na ito, nagkakagulo yung mga Hudyo, yung mga Banu Israel, anong gagawin natin? Kailangan imbestigahan, kailangan ganton. May nagsuggest na isa. Ba't liton-lito tayo kung anong gagawin? Samantalang wafina Rasulullah. Meron tayong kasamahan na sugo ni Allah. Kalimutan niyo ba? Si Musa alayhi salam. Sa kanya natin ikonsulta. Tiyak na malalaman niya kung sino pumatay. So sa madaling salita, pumunta sila kay Musa alayhi salam at doon nila sinabi ang kaso. Sabi nila, Musa, kailangan naming malaman kung sino pumatay dun sa mayaman na yon. Para mabigyan kami ng linaw, sino bang magmamana, yung kayamanan niya, kanino mapupunta. So, pera pa rin ang ugat. Anong sabi ni Musa alayhi salam? Sabi niya, okay. At si Musa alayhi salam ay kalimullah. Pag nagdua siya, para siyang online kay Allah. Subhanallah.
Kinakausap siya ni Allah, kalimullah, kinakausap siya palagi ni Allah. Okay, sabi niya, sasabihin ko kay Allah yan. At, tinawag niya, may solusyon na. Ano yan? Sabi niya, Inna Allah, qala Musa liqaumihi, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara. Ito na solusyon para malutas yung murder case. Si Allah ay inuutusan kayo na kumatay ng baka. Alam niyo sagot ng mga Banu Israel, qalu atattakhiduna huzwa? Musa, niloloko mo ba kami? Seryoso kami dito? Anong koneksyon ng baka para malaman namin kung sinong pumatay dun sa mayaman na yon? Huwag mo nga kaming biruin, huwag mo kaming likuin, seryoso kami. Ano sabi ni Musa alayhi salam? Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Sabi niya, nagpapakup-kup ako kay Allah na mapabilang ako sa mga mangmang. Pero, Inna Allah ya'murukum. The fact na sinabi na si Allah ay inuutusan kayo, kumatay ng baka, kung marami kang question, may sakit ang puso mo, mahina ang pananampalataya mo, ito na ang tao. Question ng question. Wala tong kinalaman. Tulad ng marami natin reklamo ngayon sa utos sa pagdating sa reliyon. Tama, di ba? Kumain ka sa kanan, kamay, hindi pwede sa kaliwa. Anong ba itong pati pagkain ko pinakikialaman? Yung damit mo bro, may larawan, bawal yan sa Islam. Etc. Question dito, question doon pagdating sa reliyon. A'udhu billahi an akuna minal jahilin. Magpakup-kup tayo kay Allah na mapabilang tayo sa mga mangmang. So sabi ni Musa, yun ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, okay. Sabi ng mga Hudyo, ng mga Banu Israel, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sige, sabihin mo sa Panginoon mo, tingnan niyo yung asal. Niligtas sila, marami nang nakita tong himala at milagro. Sila yung tinawid sa dagat, hinati ni Musa alayhi salam yung dagat. Pagkatapos ganito sila magsalita, sabi nila, Musa, sabihin mo nga sa Panginoon mo, subhanallah, parang hindi niya Panginoon. Musa, sabihin mo nga sa Panginoon mo kung anong baka yung gusto niya ipakatay. Kung anong uri ng baka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Ito ay baka na hindi masyado matanda at hindi masyado bata, hindi pa kayang manganak, yung sa pagitan nila. At sundin nyo na kung ano yung inuutos sa inyo. Kasi in the first place, nung sinabi magkatay na baka, kuha ka na lang ng baka, di ba? Katayin mo. Pero hindi, ano ba yung baka na yun? Sinabi ngayon yung edad, hindi masyado matanda at hindi masyadong bata. Sagot na naman sila, Musa, qalu ud'u lana rabbaka, sabihin mo nga sa Panginoon mo, tingnan niyo yung asal, yubayyin lana ma launuha, tanong mo nga kung anong kulay. Kung anong kulay ng baka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra, faqi'un launuha tasurrun nadirin. Kanina edad, ngayon kulay. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sige, yaman din lamang nagtatanong kayo ng kulay. Sige, ang katayin yung baka ay ang maliwanag na dilaw. Safra. Tasurrun nadirin. Masayang tingnan. Kailangan yung kulay na yun, yung magtumitingin, sumasaya yung pinahirap nila, buhay nila eh. Kailangan yung baka nakakatayin nyo, yung pag tiningnan nyo, masaya tingnan. Okay. Hindi masyado matanda, hindi masyado bata, yung kaya pang manganak. And then, yung kulay, maliwanag na dilaw, pag tiningnan ng ibang tao, sasaya. Okay? Anong tugon nila? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna. Musa, sabihin mo nga sa Panginoon mo, iliwanagin kung anong baka, kasi ang baka dito, magkakapareho, nalilito kami. Ano ba talagang gusto niyang baka? Wa inna insha'Allahu lamuhtadun. Tapos tsaka namin kakatayin. Simple lang na mausapan dito eh. Ano ba talagang baka yon? Wala namang nire-required sa kanila. Sabi, katayin na kung ano gusto katayin. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tathirul arda wala taskil harat musallamatun la siyata fiha. Ito daw ay ang baka na hindi pa nagamit katulong pananim. Humirap na ng mahirap. Hindi pa naitulong sa pagpananim at hindi pa nakatulong sa pag-iigib ng tubig. Hindi pa nagamit sa pagsasaka sa panananim. At walang kapintasan sa kanyang mga katawan, bahagi. Humirap na, komplikado na.
edad, kulay, kung anong gawain ng baka. Ano sabi nila? Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ayun. Ngayon, yan nasabi mo na, maliwanag na ngayon. So alam na namin kung ano yung kakatayin namin. Wa ma kadu. Muntik nila itong hindi magawa. Ang pinakikita dito ay ang ugali ng mga tao na kung ano yung utos na madali, gagawing komplikado. Relate? Gagawing mahirap, komplikado. In the first place, kung gusto sumunod ng puso mo, susundin mo eh. Madalas ito matatagpuan nyo sa taong may sakit ang puso, yung ayaw naman talaga sumunod at nagdadahilan. Tulad ng sala, o magsala ka. Oo, maraming tanong tungkol sa sala, pero yung taong tingnan nyo to tingnan Sharia ni Allah. Yung taong nag-Muslim at walang kaalam-alam sa sala, kung ano lang yung kaya niya, pwede na, di ba? Required ba sa taong nagsyahada ngayon, basahin mo mamayang Fajr, Suratul Baqarah? Hindi eh. Subhanallah nga lang ang alam nun, tsaka alhamdulillah eh. Kung yun lang ang ginawa niya sa gabi, pwede na yun. Tatanggapin na yun ni Allah. Pero kung question siya, di ko alam yan, ba't ganun, ano bang susuotin ko, saan ba ako harap, may wala akong carpet, wala akong tamar, di ako makapag-fasting, narinig niyo yun? Walang tamar, di makapag-fasting, and so, napakaraming reklamo ng tao at may kahalintulad dito yun sa ugali ng mga taong ito. Pero, ang aral dito, yung binanggit natin kanina, may mga hindi talaga tayo alam sa ating reliyon. Pero, pag nag-aaral ka sa reliyon, ang pinatutunayan mo kung sino nag-utos, di ba? Siyang hinahanap mo. Pag napatunayan mo, ito ay galing kay Allah at galing sa kanyang sugo, anong asal ng mga mananampalataya? Suko. Kaya tayo tinawag na Muslim. Subhanallah. Pero kung question, lalabag at magdadahilan, ayaw sumuko nun at hindi pa yun ganap na nananampalataya. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bukas inshallah, itutuloy natin kung nakatay ba nila yung baka o hindi at may